Gusto kong maging tulay mula sa kwento mo papunta sa puso ng ibang tao. Yung tipong maririnig nila ang story mo at sasabihin nila, ako din, pinagdaanan ko yun, tsaka hindi pala ako nag-iisa. Hi, this is Geraldine and welcome to Dubai Diaries Podcast. Hello everyone! Welcome to another episode of Dubai Diaries Podcast. I am Geraldine, isang simpleng OFW na may malaking pangarap. Today, I want to take you behind the mic kung paano nga ba nagsimula ang podcast na to. Anong mga pinagdaanan ko at bakit ko piniling ibahagi ang mga kwento ng mga OFWs katulad natin. Kung first time mo dito, welcome sa kwento nating mga taga-Dubai. At kung matagal ka nang sumusubaybay, salamat sa patuloy mong pakikinig at pagtangkilik. Para sa inyo to. How I started the podcast. To be honest, never ko inisip na magiging podcaster ako. I don't have any background when it comes to media, broadcasting, o public speaking. Nagsimula lang lahat sa simpleng usapan. One day, kasama ko yung production director ng Clapperboard na sabi, ikaw din, mag-ready ka na ng content mo ha. So doon ako napatigil. Kasi una sa lahat, hindi talaga ako kasali sa original plan. Alam ko kung sino yung naka-assign para maging host ng podcast. At magaling talaga siya. Lalo na pagdating sa pagsasalita. Pero lately ko lang nalaman na wala na pala siya dito sa Dubai. Parang nag-ibang bansa na siya. Kaya sabi ko sa sarili, parang parang extra challenge to. Pero alam mo yung feeling na parang tinulak ka sa tamang direksyon. Bigla kong na-realize na gusto ko rin talaga i-share ang mga life stories ng mga OFW dito sa Dubai. Yung mga kwentong hindi palaging naririnig, yung mga kwento ng pagsisimula, pagod, tagumpay, at minsan lungkot. Kasi bakit parang walang nagkukwento ng totoong buhay natin dito? Kasi minsan sa sobrang busy natin sa trabaho at sa buhay, nakakalimutan nating may halaga ang kwento natin. Pero totoo yun, bawat pawis, luha at tagumpay natin, may saysay at deserve mo yung marinig. Kaya habang tumatagal ako dito sa Dubai, mas nararamdaman ko yung pangangailangan. Ang daming OFWs, may lungkot, may saya, may tagumpay, may kabiguan, pero bihira silang mapakinggan. So na-realize ko, kung walang ibang gagawa, bakit hindi ako? Why Dubai Diaries Podcast? Simple lang. Kasi dito nagsimula ang journey ko. Diaries, kasi bawat kwento ay isang entry. Isang pahina ng buhay natin dito. Hindi ito script, hindi ito showbiz. Totoong buhay, totoong struggles, totoong tagumpay. I wanted a platform that feels like an open diary. Hindi lang para ikwento ang nangyari, kundi para ilabas yung bigat, yung saya, at lahat ng nasa sa puso. Because as an OFW, we go through so many silent battles. Minsan umiiyak kang mag-isa, tatawa ka mag-isa, at minsan wala kang masabihan. Kaya ginagawa ko tong podcast na ito. Bawat episode, bawat kwento ay piraso ng realidad. At kung sa pakikinig mo ay naramdaman mong naiintindihan ka, yun na yung panalo. Because your story matters. And here, you'll always have space. Hindi ka huhusgahan, naiintindihan ka, at may makikinig at makaka-relate sa'yo. Behind the mic challenges, ito yun. Actually, I have 4 challenges na experience ko dito sa pagpo-podcast. First, personal challenge ko when it comes to speaking. Hindi naging madali ang lahat. Sa totoo lang, isa sa pinakamalaking challenge ko ay ang pananalita. Minsan gusto kong magtagalog ng tuloy-tuloy, pero natutulala ako kasi nga Bisaya ako eh. Minsan hindi ko alam kung paano buuin ang isang simpleng sentence. Pero alam mo, ang natutunan ko, hindi kailangang perpekto para magsimula.
Ang mahalaga, may puso at may dahilan ka para simulan yon. At pangalawa, yung challenge na, behind the mic challenge na narasan ko is yung sa production struggles namin. First few episodes, grabe talaga, technical errors sa production side, walang audio, mali ang angulo, ano pa ba? Blur ang footage. Kaya minsan halos gusto na naming wag nang i-upload. May times din kasi na anong oras na kaming mag-start at madaling araw na din kami matapos sa shoot. Pero naisip namin, sayang ang kwento. Pwedeng shoot na lang uli. Kasi sayang ang lessons, sayang ang puso ng bawat guest. Kaya pinanindigan namin, kahit hindi perfect. Kasi sabi nga, done is better than perfect. At sa totoo lang, ang tunay na kwento hindi kailangang flawless para maging makabuluhan. And another challenge dito sa akin yung interview side, yung question sa mga guest, hindi rin madali ang magtanong. Honestly, minsan, ilang araw akong nag-iisip, paano ko huhugutin ang kwento ng guest ko? Paano ko siya makikilala? Hindi lang bilang OFW, kundi bilang tao. Minsan kabado ako. Baka hindi ko ma-follow up ng tama. Baka hindi ako makakonect. Pero alam mo, bawat guest, naging guro ko. Sa bawat kwento nila, natututo ako, hindi lang tungkol sa podcasting, kundi tungkol sa buhay. Another challenge naman is yung sa content creation ko, yung paano ko i-inspire yung tao. Hindi rin madali gumawa ng content. May mga araw na, honestly, ubos na yung ideas. May mga episodes na feeling ko kulang. Pero pinapaalala ko yung sarili ko, kahit simpleng episode yan, kung may isang taong ma-inspire, may isang taong mapagaan ng loob, sapat na yon. Kasi bawat kwento may aral. At baka yung simpleng story na yon, yun pala ang magpapatibay sa isang taong nakikinig. What I've learned so far sa pagpo-podcast, sa journey na to ang dami kong natutunan. Hindi lang tungkol sa podcasting, kundi tungkol din sa sarili ko. Una, natututo akong makinig. Hindi lang para sumagot, kundi para umintindi. Natututo akong tumanggap ng pagkakamali kahit minsan nakakahiya o nakakainis. Natututo akong mag-adjust, mag-pause at huminga, lalo na kapag feeling ko ang gulo-gulo na ng lahat. Tsaka mas naging bukas ako, hindi lang bilang host, kundi bilang tao. Bukas sa learning, bukas sa pagkakamali, bukas sa mga kwento na kahit na minsan mabigat, minsan masaya, pero laging totoo. Naalala ko may isa akong guest dati. Simple lang ang kwento niya, pero ang lalim, sabi niya, hindi ko akalaing may makikinig sa kwento ko. That moment hit me hard. Kasi minsan, tayo mismo iniisip natin, wala namang makikinig sa kwento ko, pero hindi totoo yun. Hindi siya totoo. And then, yung pinaka-importanting lesson na natutunan ko, bawat boses, kahit mahina, may lakas siya kapag pinakinggan. At minsan, isang taong willing lang ang makinig, kailangan para mabuo muli ang tiwala sa sarili. That's why I believe in this quote, sometimes the most powerful thing you can offer is your presence and your willingness to listen. And if this podcast can be that space, then I know I'm on the right path. My goal as a podcaster, gusto kong maging tulay mula sa kwento mo papunta sa puso ng ibang tao. Yung tipong maririnig nila ang story mo at sasabihin nila, ako din, pinagdaanan ko yun, tsaka hindi pala ako nag-iisa. Gusto ko ding i-celebrate ang isang OFW life, hindi lang yung magagandang bahagi, kundi pati yung totoo. Yung pagod,
iyak, ano pa ba? Homesickness, sakripisyo, pero syempre pati na rin ang tagumpay. Kahit gaano kaliit o kalaki, kasi bawat kwento may halaga. At kung may isang taong ma-inspire sa isang episode, sapat na yon. Like worth it na. Dahil kung ang kwento mo ay naging lakas ng iba, ibig sabihin may saysay ang bawat salita, bawat luha, bawat hakbang mo. Kung may kwento ka, wag mo nang hintayin ang perfect time. Kahit cellphone lang gamit mo, kahit maingay sa paligid, basta totoo ka, may makikinig. Hindi mo kailangang maging expert para magsimula. Kailangan mo lang ng puso at ng tapang para magsalita. At tandaan mo rin, may isang taong naghihintay marinig ang kwento mo. Para sa iba, pwedeng maging sagot, pwedeng maging lakas, kaya wag mong baliwalain ang kwento mo. So that's it. Behind the mic story of the Boy Diaries podcast. This is not about fame. It's not about the views. It's about the stories. The stories of ordinary people with extraordinary strength. And that's it. Thank you for watching. And if you have something to share, don't hesitate to message me. I am Geraldine and this is Dubai Diaries. Real stories, real struggles, and real success. Hanggang sa susunod! Sometimes the most powerful thing you can offer is your presence and your willingness to start. Zero.